Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Paul Banzuela. Shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mag-ingat kayong lahat. Sa kabilang dulo ng karamihan, tinulungan ng mga sundalo si Scar na tumayo, at kasabay nito, may sumigaw ng ganoong boses, at pagkatapos, dahan-daang lumikas ang lahat patungo sa safety zone sa gitna ng marahas na pagyanig ng lindol. Pero kahit ganoon, medyo hindi pa rin sila matatag sa malakas na pagyanig. Sa kabilang panig ng Ivory, sa oras na ito, ang kanyang tunay na galit ay nag-iipon din ng ligaw, at siya ay nakatitig sa lupa. Kung mayroong anumang sitwasyon, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay mahuhulog kaagad. Umuungol. Biglang umungal ang isang behemoth at diretsyong lumabas sa lupa. Biglang kumulo ang apog at kumalat ang alikabok. Ngunit huli na ang lahat para pakialaman ito, dahil ang laki ng malaking bagay ay nakatawag na ng atensyon ng lahat. Napakalaki. May mga taong hindi maiwasang mapabuntong hininga. Malaki talaga. Ngayon palang kalahati ng katawan niya ang nakalabas pero kalahati lang ng katawan niya ay sapat na para matakpan ang langit. Sa paligid ng lahat, ito ay napakadilim, at ang lahat ng liwanag ay ganap na hinaranggan ng higanteng ito. Nakatitig muli sa halimaw, napagtanto ng isang grupo ng mga tao na ang halimaw na nasa harapan nila ay walang iba, kundi isang asol na kulay abong dragon. Ang dragon ay isang bagay na dapat ay nakita mo na noon pa. Ngunit dapat alam ito ng mga tao sa mundo ng Bafang. Lalo na si Ivory, dahil kay Linlong, masyado siyang pamilyar sa mga dragon. Gayunpaman, kahit na siya ay hindi nagmuni-muni ng ilang sandali. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil lang sa sobrang laki ng katawan ng lalaking ito. Ito ay labis na mapangahas na hindi nakilala ng ilang sandali. Kung tutuusin, Dragon Claw lang ang lalaking ito, siguro, kasing laki ng 5 elepante, at kasing kapal ng 4 o 5 football field ang katawan ng dragon nito. Ang katawan ay kalahati lamang sa hangin, nakakulot lamang sa kalahating bilog, ngunit halos sumasakop ito ng hindi bababa sa isang kapat ng buong piitan. Ito ay masyadong malaki para maging kakaiba, at ito ay masyadong malaki upang maging kakilakilabot. Bahagya niyang itinaas ang ulo ng dragon, na parabang nararamdaman ang ginhawang hatid ng hanging humahampas sa kanyang mukha. Sa susunod na segundo, ang mga mata ng kanyang dragon ay mabangis na nanlilisik, at isang nakamamatay na aura ay agad na inilabas mula sa kanyang mga mata. Tumaas din ang buntot ng dragon sa likod ng kanyang katawan, ngunit hindi tulad ng pagsabog ng katawan ng dragon, halatang puno ng mapanirang kapangyarihan ang buntot ng dragon. Sa ilalim ng mud sweep, ang butas sa lupa ay pinalaki at pinalaki nito, at ang bilang ng mga bahay na nahulog sa ilalim ng pagyanig na dulot ng pagtama sa lupa ay dumami ng paisa-isa. Lahat ay sumugod para sa kanilang buhay upang maiwasan ang silid, maging si Ivory ay kailangang lumipad ng mas mataas sa hangin upang maiwasang masaktan ng mga bato. Ang malaking katawan ng dragon sa hangin ay kasing banayad ng isang ahas, mabagal na gumagalaw. Tulad ng paglipad ni Ivory sa hangin, hindi pa rin niya naitatag ang sarili. Sa sumunod na segundo, ang malaking ulo ng dragon ay lumitaw ng wala pang 10 metro sa kanyang harapan. Mga langgam. Sa dalawang salita lang, hindi masyadong mabigat ang tono. Ngunit ganoon lang, napakalakas pa rin ang hininga mula sa bibig nito kaya napaatras ng kaunti si Ivory. Sa ilalim ng proteksyon ng nakakagalit na Chi, bahagya siyang tumayo. Gayunpaman, si Ivory ay hindi natakot dito, at malamig na sinabi, akala ko ito ay isang uri ng halimaw, ngunit ito pala ay isang demonyong dragon. Ang bathala na ito ay ang hidden dragon. Ang tadhana ng langit, ang katawan ng lupa. Malamig na uminom si Kanglong, tila hindi nasisiyahan sa mga salita ni Ivory.
Paumanhin, hindi ko narinig ito, at hindi ako interesado. Malamig na sabi ni Su Yingxia. Mapangahas, langgam, kahit pinaghirapan mo, langgam ka pa rin. Sa harap nitong bathala, nakaluhod ka lang, naiintindihan mo ba? Pagkaraang bumagsak ang mga salita ni Kang Long, isang pamimilit ang bumungad sa mukha. Malinaw na nararamdaman ni Ivory ang nakakatakot na kapangyarihan ng taong ito, at medyo nahihirapan din ang kanyang paghinga dahil sa mga panggigipit na ito. Pinilit niyang huminga at malamig na tumingin kay Kang Long, gusto mong yumoko ako. Mabuti, tanungin mo muna ako tungkol sa espada sa kamay ko. Sa tingin mo ba sa pagsira ng katawan ko, magkakaroon ka ng puhunan para labanan ako? Buti na lang sinira mo ang rebulto ko. It's a piece of shit. Ngayon, ang bathala ay bumaba sa akin mula sa langit, at ang iiwan ko sa iyo ay mga walang katapusang suntok lamang, ngunit naglakas loob ka pa ring magsalita ng baliw sa bibig na ito. Tingnan mo ako ngayon, hinihila ko ang iyong gulugad, hinihila ang iyong dugo, at hinihila ang iyong mga kalamnan at buto. Guilty ka sa long way ko, dapat ganito ang krimen. Galit na sigaw ng Hidden Dragon, at pagkatapos, ang lakas ng dragon sa buong katawan ng dragon ay pinakawalan, at sa isang iglap, ang hangin sa buong kalawakan ay namuo sa isang iglap. Si Su Yingxia ay tamad ding makipag-usap sa kanya ng walang kaparerikan, at sa galit, itinaas niya ang kanyang espada at umakyat. Brush, isang espadang pang-akit, parang diwata na bumababa sa lupa. Kamangmangan, puno rin ng pang-aalipusta ang Hidden Dragon at hindi nagtago kahit kay Titing. Gumalaw ang dragon at direktang inatake si Ivory. Pong! Isang malutong na tunog. Ang napakatalam na espada ni Ivory ay direktang tumusok sa kaliskis ng dragon. At ang kaliskis ng dragon ay kasing tigas din ng bakal. Nang magkita ang dalawa, nakita nila ang kidlat at bato, at ang tunog ng bakal na bumabangga sa kanilang mga tainga. Ano? Halatang medyo nagulat si Ivory. Hindi niya inaasahan na sa ganoong dominanteng espada, hindi lang niya natusok ang katawan ng dragon, kundi direktang hinaranggan ito ng kaliskis sa ibabaw niya. Pumunta sa impyerno, at halos sa sandaling natigilan si Ivory, ang dalawang pag-atake mula sa bibig ng Hidden Dragon ay tumalsik na, direktang umatake kay Ivory. Sa dalawang pag-atake, ang isang panig ay ang malinaw na puting tubig na haligi, at ang kabilang panig ay ang apoy na nagdadala ng kapangyarihan ng paglamon. Panloob at panlabas na atake, napakabangis. Namuo ang mukha ni Ivory, sumambulat ang buong katawan niya sa totoong galit, at hinarang niya ang kanyang backhand ng mahabang espada. Boom! Ang haligi ng tubig at ang apoy ay agad na tumama sa mahabang espada ng sabay. Sa mahabang espada, ang halo energy ay matatag na nilalabanan. Ngunit kahit na ganoon, ang katawan ni Ivory ay mabilis na bumagsak mula sa hangin. Talagang gustong tumulong ng isang grupo ng mga subordinate, ngunit alam din nila na ang antas ng labanan na ito ay hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Sa sandaling ito, nakatitig lang sila sa isa't isa, balisa sa kanilang mga puso. Boom! Nakarating na si Ivory, at sa suporta ng lupa, mahigpit niyang hinawakan ang mahabang espada gamit ang dalawang kamay, ngunit ang mga payat na binti ay nagsimulang lumubog patungo sa lupa. Kahit napakatuyo ng lupa, mahirap pa ring suportahan ang ganitong kalakaran sa ngayon. Clap clap clap, ang higit na nakakatakot ay hindi ito, ngunit ang lupa sa paligid ng Ivory ay napakabitak. Nangangahulugan din ito na sa kasalukuyang sitwasyon, hindi kahit ang kakayahan ni Su Yingxia na sumuporta o hindi, ngunit ang lupa ay halos hindi na makayanan. Ano ang konseptong ito? Ang lahat ay hindi nang ahas na isipin ito, dahil sa pagtingin pa lamang dito, nakakatakot na. Bulaklak, kahit anong pilit mo, magiging langgam ka lang. Isang daliri lang ang kailangan ko para madaling durugan ka. Hindi ito pinansin ni Ivory, hindi siya malaya. Halos sinubukan na niyang lumaban, at alam na alam niya kung ano ang haharapin niya kapag hindi siya lumaban. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian at walang pag-urong. Uminom. Sa pagkagat ng kanyang mga ngipin, biglang, isang napakalakas na puwersa ang muling lumabas mula sa katawan ni Ivory. Maging si Ivory ay nakaramdam ng abnormal sa oras na ito. Ang dating paglayas ni Ivory ay maaaring maiugnay sa pagsiklab ng kanyang sariling maliit na universo, at siya ay nakaligtas sa kahirapan sa panahon ng krisis at galit. Pero ngayon, medyo kakaiba. Mga tao,
Imposibleng mag-erupt ang tuloy-tuloy na maliliit na universo, di ba? The point is, minsan na nga siyang pumutok noong wala siyang laman, bakit biglang dumating ang napakalakas na totoong enerhiya? Ang hindi niya alam ay magtataka siya, ngunit may isang lalaki na malapit nang umiyak ng walang luha. Boom! Sa biglaang pagsabog ni Ivory, si Ivory, na nasa isang ganap na kawalan, ay agad na nagkaroon ng ibang suporta. Ang malaking nakakagalit na chi ay napapalibutan sa kabilang direksyon, hindi lamang direktang nakatiis sa opens iba ng haligi ng tubig at apoy, ngunit direkta din sa tuktok, nagmamadali patungo sa nakatagong dragon. Ano? Hindi akalain ng hidden dragon na isa na itong naunang conclusion, ngunit ang gayong malaking pagbabago ay magaganap sa ilang segundo. Bago ito maaninag, ang puting nakakainis na enerhiya ay nakalusot na sa kanyang blockade at direktang tumama sa kanya. Umuungol. Ang hindi mapapantayang malaking hidden dragon ay agad na binawi. Sa ilalim ng napakalaking nakagagalit na enerhiya, lumipad siya pabalik ng ilang metro sa isang hilera tulad ng isang piraso ng papel. Huwag mong sabihin kung nasaan si Longwei, nagpapasalamat na nga na hindi mawawala ang matandang mukha na iyon. Hindi makapaniwalang tumingin si Ivory sa kanyang mga kamay. Ang hindi niya maipaliwanag ay hindi lamang ang biglang paglabas ng kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit higit sa lahat, pakiramdam niya ay puno pa rin ng enerhiya ang kanyang katawan na hindi mauubos. Paano kaya, maging ang mga kasangkot na partido, si Ivory ay ganap na natulala. Ngunit ilang segundo lang, biglang nagmuni-muni si Ivory. Sa ngayon, halatang wala siyang pakialam kung paano nanggaling ang kapangyarihan niya. Ang pinakamahalagang bagay ay malinaw na samantalahin ang sakit ng dragon na ito upang patayin siya. Nasaan ang lahat? Malakas na sigaw ni Ivory. Isang grupo ng mga subordinate ang nagmamadaling sumagot, narito ang mga subordinate. Itago mo ang peklat, ngayon, ipapakita sa iyo ni Madam, kung ano ang singaw na dragon. Mga steamed dragons. Napatulala ang lahat ng marinig ang salitang ito. Naisip nila na kapag tinawag sila ni Ivory sa oras na ito ay tiyak na paghahangad ng tagumpay. Kaya naman, maraming tao ang handang umatake kapag tumugon sila. Pero sinong mag-aakala? Magiging ganito ba? Ngunit bago pa makapag-react ang mga taong ito, itinaas na ni Ivory ang kanyang espada at umakyat. Sinasamantala ang katotohanang hindi tumayo ang Hidden Dragon, sunod-sunod na ginawa ang ultimate move ni Ivory. Biglang bumuhos ang mga espada. Brush, pung-pung. Para sa isang oras, ang bakal ay matunog, ang electric light flint. Ngunit may mga pagsabog din ng mga tunog ng pagpunit. Alam ko na lahat ng dragon, phoenix, at tigre ay lumabas. Bakit mas kaunti ang pagong? Dahil pinoprotektahan ng pagong ang katawan mo sa katawan mo, kaliskis lang ng dragon, paano sila matigas at exaggerated. Itinaas ni Ivory ang kanyang ulo sa labanan, at unti-unting natuklasan ang mga lihim ng Hidden Dragon sa panahon ng labanan. Aba, isa pang pagsabog ng tunog. Ngunit hindi na ito ang dating tunog ng kumalabit. Bilang kapalit, may mga pagsabog ng mga kaluskos. Kasabay nito, ang iba't ibang mga fragment ay nahuhulog din sa ilalim ng malaking katawan ng dragon. May nagmulat ng mga mata sa mga oras na ito at hindi napigilan ang biglang paglaki ng bibig. Ano yon? Dragon Scale. Umaasa ako dito, yan ang Dragon Scale. Oo, ito ang makapal na kaliskis sa Tibetan Dragon. Bagamat ang mga kaliskis ng dragon ay nahuhulog sa gayong banayad na bagay, mahirap makita mula sa malayo, ngunit hindi nito kayang talunin ang nakatagong dragon na ito, na napakalaki. Kaya lang, ang kaliskis ng dragon na ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong kaliskis ng dragon. Madam, siya, masyado siyang malakas, di ba? Matagal nang alam ng lahat na hindi naman magiging masama ang kakayahan ni Madam, ngunit natatakot ako na hinding-hindi inaasahan na magiging labis ang kakayahan ni Madam. Ang gayong malaking dragon, at kahit na ang pag-spray ng ilang mga pag-atake ay maaaring kumatok sa lupa malapit sa pag-crack. Anong kapangyarihan ito? Gayunpaman, sa harap ni Madam, pagkatapos lamang ng ilang round, natalo na siya. Sa gayong kapangyarihan, paanong hindi mabigla ang lahat? Haha, yung leader ng alliance, isipin mo, pati yung leader ng alliance sobrang powerful, paanong masama yung asawa niya? Oo, naisip mo na ba, isang araw lang sumunod si Kuya Scar sa pinuno, pero ano ang nakuha niya? Damn, oo,
Ang pinuno ng alyansa ay direktang nag-ayos para sa atin ng pagkabansot ng mga tunay na Diyos, at isang gininto ang baluti. Maging ang nakatatandang kapatid na si Scar ay maaaring agad na gawing kayamanan sa kanyang mga kamay, kaya ano pa ang hindi magagawa ng pinuno ng alyansa. Tela, damn, following the leader is really following the right person. Fuck, I swear, I will be loyal to the leader in the future. Balang araw, magiging katulad ako ni Madam. Kahit nasa harap ng napakalaking hidden dragon, madali ko itong maitaboy. Biglang parang binugbog ng dugo ang grupo ng mga tao, at tumaas ang kanilang kumpiyansa, at kasabay nito ay palihim silang sumumpa sa kanilang mga puso. Siguradong walang biro ang mga ito. Dahil napakalinaw nila, ang ilang mga bagay ay hindi pay. Bagkus, hanggat handa kang abutin at hawakan ito. Sa mundong ito, walang makakapagpalakas ng loob sa isang tao sa opisina kaysa dito. Array. At halos sa sandaling ito, isang napakasakit na dagandong ng dragon ang tumunog, at nang lumingon ang lahat, hindi nila maiwasang maging mas excited. Dahil sa kalangitan sa oras na ito, ang malaking nakatagong katawan ng dragon ay dahan-daang dumudurog mula sa himpapawid patungo sa lupa. Malinaw, ang labanan na ito. Hindi mahalaga kung nakikita ng lahat ito ng malinaw, ang resulta ay napakalinaw na. Si Ivory, nanalo. Isang makapangyarihan, maringal na mukhang dragon. Nawala, ganap na talunan, malinis. Fuck me, brothers, what are you doing? Kunin mo sa akin ang kutsilyo at patayin mo ang halimaw. Patayin. Fuck, sige. Biglang nag-apoy ang mga tao. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang direktang nagtaas ng kanilang mga kutsilyo, at sila ay sumugod patungo sa lugar kung saan nahulog ang dragon. Para sa isang panahon, ang buong sitwasyon ay sumailalim sa isang pagbabago sa langit. Ang grupo ng mga tao na ginulo ng mga Tibetan dragon at nagtago sa silangan at kanluran sa nakaraan ay nagbago na ngayon bilang mga taga-Tianwei na sumigaw at pumatay. Dahan-daang lumitaw si Ivory sa usok ng pagsabog. Marahan siyang lumipad sa himpapawid, nakatingin sa lupang kanglong, na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nakatagong dragon. Haha, nakalimutan kong sabihin sa iyo, nang ako ay nanggaling sa Xuanyuan World, mayroon ding dragon, at sinampal ko ito sa lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!